Pakita ko sa inyo kung paano gamitin tong black screen ito na pang remote. Ayan, ito yung halimbawa, ito yung client nyo, yung i-remote nyo. Doon nyo i-install yung black screen. Halimbawa yan. Ayan, naka ano na sa kanya. Ito yung. Tapos computer technician naman sa PC nya. Tapos halimbawa ito yung PC nyo, computer PC, ayan, technician PC. Ayan, ito yung re-remote nyo, connect. Click natin yung connect. Ayan, doon sa i-remote nyo, doon naka-install yung black screen application. Ayan, click natin yung black screen, open natin. Tapos magla-login. And pag login, ayan, ito yung sa client nyo, yung i-remote nyo. Click natin daw black screen, yan, start black screen. Ayan, yung client nyo, magba-black screen yan. Halimbawa, pupunta ako sa isang PC. Ayan, naka-black screen na. Kahit nung pindutin niya dyan, hindi lalabas yung ano. Ayan, ganyan lang, kahit magpipindot siya dyan. Walang lalabas dyan sa screen niya. Hindi niya makikita yung ginagawa mo. Ayan, tapos ka naman na technician, habang nagre-remote, pwede mong i-minimize na to. Ayan, access mo na yung PC niya. Kung anong iraran mo na unlocking tools, hindi na niya makikita. Tapos pagkatapos mo na mag-remote, then click mo lang tong remove black screen para bumalik na sa normal yung PC nung customer mo na i-remote. Then close mo na. Tapos ayan, bumalik na sa normal yung PC nang i-remote mo. Halimbawa, ano naman, biglang nawalan ng internet, kailangan niya mag-shutdown, mag-restart ng PC para kung bigla namang nawala ng internet tapos na naka-open yung mga ginamit mong tools, na unlocking tools, pag ni-restart niya yung PC, hindi na rin niya makikita kung anong ginamit mong pang-unlock, anong ginamit mo mga tools. Hindi niya makikita kasi magre-reboot na eh. Kailangan i-reboot ang PC just in case mawala ng internet connection.